Order din kami nitong beef satay at saka yung grilled shrimp. Dito lang ako nakakain ng inihaw na hipon. Masarap pala yun. Hi guys! Papunta kami ng Lau Pasat ngayon. Pwede kayong bumaba dito sa 3MRT stations na to para makapunta dito sa Lau Pasat. At habang naglalakad kami, meron pa kami nakitang iba't ibang sculpture. Bago lang ito. Isa din nga pala sa mga favorite place ni Pare Koy itong Lau Pasat kasi napakahilig nun sa pagkain. At andito na tayo guys sa Lau Pasat. Ito nga pala ang first wet market dito sa Singapore over 150 years ago. At isa din itong restored cast iron heritage site at ngayon ay isa ng food hawker center dito sa Singapore. At meron din itong 80 food stalls kaya napakadami talagang pagkain pagpipilian dito. O diba, napakalaki din ng hawker center na to at matitikman mo din dito yung mga local foods. Itour ko lang kayo saglit dito sa loob kasi ang favorite place talaga namin is yung outdoor dining area. So kapag mag-tourist kayo dito sa Singapore, isama nyo na sa listahan ang pampunta dito sa Lau Pasat. Tara na guys, lumabas at puntahan na natin itong outdoor dining area. Isa nga palang street ang outdoor dining area na to. At tinawag itong Satay Street. Bakit Satay Street? Dahil napakadami nagbebenta ng satay dito. Merong more than 10 stalls ng satay ang nagbebenta dito. Puro mga numbers ang pangalan ng satay stall dito. So meron ditong satay 19, satay 14, satay 10, satay 9. Basta yan, puro mga numbers yung mga yan. Yung satay nga pala is parang barbecue dun sa atin. Pwede siyang pork, beef, chicken, goat, pero never ko pa tinry yung goat. At ang favorite talaga namin is yung beef satay. At naghanap muna kami ng aming mauupuan. Ang dami pang bakante. Medyo maaga din kasi kami pumunta dito. Pero mga bandang 6 PM onwards, mapupuno na din ang area na to. At ito nga yung dahilan kung bakit gusto namin dito sa outdoor dining area na to. Kasi maganda ang view at nakaka-relax din dito. At dumating na yung order namin, umorder na naman ulit kami nitong coconut juice. Tsaka iced tea at umorder din kami nitong beef satay at tsaka yung grilled shrimp. Dito lang ako nakakain ng inihaw na hipon, masarap pala yun. Tapos akala ko meron dyan tinidor sa table. Picture lang pala yun, medyo na-prank ako dyan ha, akala ko kasi totoong tinidor. Yung sauce nga pala is peanut sauce. Favorite nga pala ni Pare Koy itong satay. Nung bago siya dito sa SG, halos every week niya kami niyayaya magsatay. Kaya minsan, pag magkikita kami ng kapatid ko, alam na niya agad yung kakainin namin, satay talaga. Inuuna muna namin kainin itong beef satay dahil ang hassle kainin ng shrimp, magbabalat ka pa kasi. Ito na nga din pala yung dinner namin dahil nakakabusog din talaga kasi meron din naman itong kasamang rice cake. At eto na, magbabalat na kami ng hipon. Kinakamay ko talaga ang pagbabalat ng hipon kasi ang hirap kaya. Pero si Pare Koy, kaya niyang balatan yung hipon, hindi gamit yung kamay, kundi yung mga stick. Magaling talaga itong magbalat ng hipon, panoorin nyo guys. Kaso ngayon medyo sobrang dikit ng balat sa hipon. Kaya ayun, medyo nagkadurog-durog yung hipon na to. At ayan, nagsimula na nga din dumami yung mga tao dito. At hanggang dito na lamang guys, see you on my next videos!